How do you define success ba? Sa akin, success is yung continuous learning. Then, not only learning, but yung natututunan mo, kailangan na-execute mo rin yan. Sa akin naman, success is the value that is given. Yung nakakapag-change ka ng perspective ng isang tao. So, kung nabago, lalo na kung nabago mo yung buhay niya, di ba? That is successful enough para sa akin. But, how do you see a person na ang perspective niya sa life or ang perspective niya sa success is linear? Kasi kagaya sa atin, no, na mga baguhan o mga beginner pa lang na content creator, ang tinitingnan agad is doon nakafocus. Ma-monetize yung channel, maabot mo yung 1,000 subscriber, well, maabot mo yung 4,000 watch at hour. At the end of the day naman talaga, that is the goal of one creator, na to get his or her channel monetized. Diba? Kahit kami rin, yun din ang goal namin. But that is a further goal. Yun yung bagay, una pa lang yun dahil hindi lang po pwede hanggang 1,000 subscriber ka lang o 4,000 watch hour yun ka kasi lang. Muna dahil yun yung hinihinging requirements ni YouTube for you to get monetized. Diba? Para maging partner ka nung YouTube partner program. Tinitingnan mo ba yung success as like that? Doon mo lang ba masasabi na successful ka na kapag na-monetize ka na? Or na-reach mo na yung requirements ni YouTube, which is the 1,000 subscribers and the 4K watch hour? Ganito ko siya tinitingnan. Okay, nandun ako. Tinitingnan ko yung 1,000 subscriber at 4,000 watch hour. Pero, hindi lang yun dapat ang tinitingnan mo. Kasi, bago ka makarating doon, mayroong mga maliliit, mga minor success. At yun nga ang nababypass. So you're saying na hindi lang siya basta linear. No. Like, it is like just driving. So, for you to get to your destination, syempre, kailangan mo rin tumingin sa side views at sa rear view. Para hindi mo ma-bypass yung mga minor details. Which is, ang content creator is those minor success. What do you mean by that? Halimbawa, okay, 1,000 subscriber yon, pero bago ka makarating doon, dapat makita mo muna, ma-achieve mo muna 10 subscriber. Yun. 20 subscriber na minsan hindi na na-appreciate, hindi na niya nakikita na dapat mong maisip na bago mo maabot yung 1,000 subscriber na yon, dumaan ka muna doon sa mga maliliit na yon, na-achieve mo muna yung 10, 20, 30, pati sa watch hour tayo na, di ba? Nalala ko nung sayang-saya na tayo na meron tayong 2 hour. 2 hour nung video na, o kaya nung napanood natin, uy, may nadagdag na subscriber, di ba? Kasi nung una, 2 subscriber, tayo yun. Tayo yun. Siyempre. Ibig sabihin lang, no, na yung nadagdag na yun, kahit konti pa lang yun, kasi nadagdag sa akin, yung 2 na subscriber sa atin, day 16, merong 14 na katao na nadagdag. Yes. Di, success na yun. Ang dami na nung 14 para sa akin. Sa nag-uumpisa pa lang. Para sa nag-uumpisa. Yung 14, na yun parang wala akong kilalang 14. Masyado. Marami akong kilalang tao, pero hindi kami close. Di ba? Kasi medyo introvert. O kaya talagang homebodies kami. So, hindi naman talaga kami yung I mean my 30s, no? Which is bata pa. Pero, when you reach a certain age, kasi parang pili na lang yung mga tao na gusto mo, na nasa circle mo. So, syempre, hindi naman ako umaasa lang sa circle ko eh. Actually, we don't do yung hug to hug, sub to sub, o kaya yung mga familiar and friends na. Kasi talagang gumawa lang tayo ng video, then in-upload lang natin sa YouTube, then bahala na si YouTube. Algorithm na At yun naman, awa ng Panginoon, may nag-subscribe sa atin. Yan ang sinasabi natin, yung being a successful, hindi ko pa naman naabot yung 1,000 subscriber kasi hindi pa ako successful eh. You're saying na yung mga 10 subscribers mo, yung 2 hours na watch time mo is success? Yes, yun yung mga minor success. Kasi
a great success o yung 1,000 subscriber na sinasabi mo is accumulative yun eh. Yeah. Hindi mo naman maabot yun kung wala kang 10, 20, wala kang 4 hours, Sabagay, 10 hours. I-minus mo sa equation which is ang equation natin is 1,000 subscribers. I-minus mo yung 10 subscriber. Hindi mabubuo yun. Hindi mabubuo. Yung 1,000 parang piso pa din eh. No? Kung kulang ng 10 cents, hindi siya magiging piso. Diba? Ang sinasabi lang natin dito, okay yun. Una mong gagawin is mayroon kang goal talaga na 1,000 subscriber at 4,000 watch Which is hour. your major goal. Oo. Pero wag lang yun ang titingnan mo. Kasi bago ka nakarating doon, meron kang maliliit, mga tiny yon na achievement na nakukuha mo na leading papunta doon sa major goal na or sinasabi major mo. success na perspective mo about success. Pero ito yung isa sa naging problema. Diba? Baka hindi nila napapansin. Okay, ang ginagawa ng iba kasi, hindi yung nakikita yung mga tiny na yon o maliliit na success na yon. Bakit ba hindi nila nakikita yung mga tiny success na yun, yung mga minor success na yun? Anong ang nakikita nila sa kanila? Yung kabaliktaran. Kasi ano yun? Yung mga success na tiny na yon, may katumbas yon, yung mga failure. Failure? Yun, na-overshadow nung failure na yun, yung success na nakikita niya. Kumbaga, nadadivert siya doon. Ang nakikita niya... Explain what these failures are. Ang nakikita niya, kagaya nun, nagka-aberya. Diba? Nawala ng audio. Kagaya natin kagabi. Oo, 2 video yun. Dalawang video na palpak yung audio. Palpak. And then, this morning, nag-trinay natin mag-shoot. Nalobat naman yung... Nalobat, oo. Tapos, pangatlong shoot na nga natin to. Ibig sabihin, depending kung alin ang tinitingnan mo eh. At paano mo siya hinahandle. Okay naman, ba, nakikita mo yung mga failure na yon o mga mishaps mo, mga distraction na nangyayari. Kaso, wag ka lang ma-overpower nun. So, you mean, diba? Kapag nandun ka sa failure na yun, dalawa lang ang pwede mong puntahan. It is a greater failure or a greater success. Yes. Kasi pagka yun na lang yung umuukil-kil sa isip mo na puro field na lang nakikita mo, hindi mo napapansin na bakit naman akong na-achieve ba? At the end of the day, di ba? May na-upload ka. After nung mga mishaps na nangyari, after nung mga so-called failures na sinasabi mo, is nakapag-upload ka pa rin. Isn't that success? Yun. May nanood sa'yo. Sabihin na natin, 20 views, 30 views. Siyempre, baguhan ka pa lang, di ba? Talaga nagsisimula, di ba? Sabi nga nung mga ibang content creator na tatagal na, when you upload your first video, wala manonood, wala papansin. Diba? And it happened to us. But yung ngayon, hindi na kami 0 views eh. Wala naman kaming video na 0 yung views eh. Pero it still happens sa isang baguhang content creator. But mababa talaga yung views. But don't be hindered by all those pangyayari na pinagdadaanan ng isang baguhan talaga. So are you saying ba na kahit baguhan ka, you can consider yourself a successful content creator? Yes. Kasi may mga small success ka na dapat ma-appreciate o makikita. Pero tandaan mo lagi na yung small success na yon, mayroon yun dito sa kabilang banda. Yung mga failure naman. Ngayon, yung dalawa na yon, dapat yun ang magdadala sa'yo. Yung success na yan, yung failure na nararanasan mo, yun yung magdadala sa'yo doon sa pinaka-malaki. Kaya pala, meron ako mga naririnig. Bago naman ako naging successful. Kung content creator siya, or businessman, or artista, kahit ano pa profession niya. Bago naman ako nakarating sa kinalalagyan ko ngayon. Ang dami kong problemang pinagdaanan. Yun yung mga failure na, pero hindi siya natalo doon. Talagang nagtuloy pa rin siya despite ng mga failure, so despite ng mga mishap. This is just like a whole circle. So, naglagay ka ng division doon. So, isang half is the success and the half is the failure. So, how do you deal with the failure para yung isang buong circle ay maging isang success lang? Matanggap mo muna. So, kailangan mong matanggap muna. Acceptance is a key. Wow. Na
hindi ka po pwedeng mag-success na wala kang failure. Kaakibat na yon. So, kaya siya, sucks. It all starts with sucks. Your first video sucks, your first editing sucks, your first topic sucks. Basta, and then, it leads to basta mayroon ka lang din babantayan. Kasi baka naman ang lalong highlight mo is yung failure. Magdadala naman sa'yo sa great failure. Usually rin. Yun naman yung babantayan mo. Usually naman kasi, di ba, a person is, kapag nakaharana siya ng hirap, suko na. Parang, I'm failed. Kumbaga, I'm a failure. Ayoko na. Oo. Di ba? Tsaka yung, ang dali nilang maniwala sa ibang tao na, you're a failure. Diba? No. When you consider yourself a failure, talaga magiging failure ka. Diba? Pero kung tanggap mo siya, okay, I failed, but I tried. Yes, I failed, but I continue. Oo naman. I failed, pero nagtuloy ako. Kasi may tinitingnan ka, hindi lang naman for failure naman nagagawa ko. Mayroon ding mga success na nagagawa. At the end of the day, kung ano yung mga na-accomplish mo is one thing that you can take off dun sa mga tasks na sinet mo para sa sarili mo. At yung mga nati-take off mo na tasks is one success at a time. Na kapag ka nadagdagan ng susunod kang success, na isang minor success and another and so on and so forth, accumulation of all those minor success is a major success. Yes, exactly. Ganon. Kaya kahit bagwang ka pa lang, okay yun. Mayroon ka talagang ma-experience na mga failure, pero mayroon din yung mga success din. Maliliit lang. Pero pag pinagsama-sama mo yan, yun, lalaki na. Di mo lang namalayan, 1,000 subscriber ka na pala, 4,000 watts hour. Nagising na ako isang araw, 1,000. That is so nice to hear. No? But I have a question. Yes. Kung success at success lang din naman na pag-uusapan, how do you become a successful content creator despite the presence of AI? Maganda yan. Magandang pag-usapan. How are you going to stay authentic despite the presence of AI? Yun ang susunod nating pag-usapan. Kaya, sana nag-subscribe siya, no? Sana nag-subscribe. Para ma-update naman siya sa susunod nating video. Yes. Sayang yun. Magandang topic yun. Oo naman, napapanahon yan. Diba? How do you stay authentic the presence of AI? Yes.